Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Years later, and sir, gusto ko lang pong inform sa inyo na si Mr. Adolf Andreas ay pumanaw na, pero may iniwan po siyang letter para sa inyo. Ipinato ng sekretaryang si Evelyn ang white envelope sa desk ni Nimbus. Habang tinitingnan iyon, ay pinalabas na niya ang sekretarya sa loob ng opisina. Pero sa halip na buksan ang letter, ay iniwan lang niya iyon basta sa mesa at tumayo sa swivel chair. Naglakad si Nimbus papunta sa glass wall ng opisina at pinagmasdan ang New York skyline. Sa ngayon ay nasa main office siya ng Child Care Group of Companies o CCG, ang kumpanya na pagmamay-ari niya at ng 5 pang kaibigan mula bata pa. Nakakatuwa na ang kagaya nila mga ulila noon ay hindi na mga simpleng bata kagaya noon. Ngayon ay pagmamay-ari na nila ang pinakamalaking kumpanya na nangunguna sa halos lahat ng industry sector, hindi lang sa buong New York o buong Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Kagaya ng hiling ni Alaric noon ay hindi sila nawala ng koneksyon na 6 na magkakaibigan. At dahil pare-parehong galing sa mayayamang pamilya ang nag-ampon, naging madali lang para sa kanila ang gumawa ng risk para bumuo ng kumpanya. Sa ngayon, ay isa si Nimbus ang hands-on sa mga major stockholder ng CCG. Hands-on din siya bilang presidente ng Overview, ang umbrella company ng CCG. Ang Overview ay ang real estate business ng CCG at ang pinakamalaking kumpanya noon. Dahil si Nimbus ang pinakamataas ang pinag-aralan sa kanilang 6, ay sa kanya ipinagkatiwala iyon. Siya ang tumatayong president ng Overview, pero ganoon pa man, hands-on din siya sa iba't ibang business ng CCG bilang major stockholder. Sa New York ang main office ng CCG, dahil doon sila may pinakamaraming business. Doon din siya madalas na mamalagi dahil ang pumapangalawang may pinakamalaking sakop ng CCG ay ang mga investment sa Pilipinas. Pero hindi ganoong na-inlove si Nimbus sa home country niya, kaya mas pinipiling mamalagi sa New York. Isama pa na mas malapit ang New York sa Greece, kung saan pinamamahalaan din niya ang shipping company na iniwan ng mga magulang nang mamatay ang mga ito ilang taon na ang nakakaraan. Pero hindi kagaya ng Overview, ay hindi siya ganoong ka-hands-on sa shipping company. Habang nasa Greece, madaming masasamang alaala ang ayaw na niyang balikan. Naging dual citizen si Nimbus. May citizenship siya bilang Filipino at bilang Greek. Hindi man legal na inampon ng mag-asawang Galanes, ay nagawa pa rin niya na magkaroon ng citizenship sa Greece. Nakakuha siya dahil nagawa niya makapag-aral doon ng ilang taon. Kailangan din niya iyong business ni na Demeter Talia. Dahil para mapamahalaan, ang naturally born Filipino naman siya at nakuha lamang ang pagiging Greek citizen sa prosesong naturalization. Hindi pa rin niya naiwala ang pagiging Filipino citizen niya. Ganoon din ang nangyari sa mga kaibigan niya, kaya nagawa rin nila na makapagtayo ng mga business at makabili ng property sa Pilipinas. Nag-TM ang mga bagang ni Nimbus nang maalala ang Greece. Kailan pa ba muli na huli siyang bumisita sa lugar? Hindi na niya maalala. Pero sa pagkakatanda niya, ay noon pang huling nagkaproblema sa shipping company na kailangan ng presensya niya. Pero oras lang ang itinagal niya roon dahil sadyang inasikaso lang niya ang problema at bumalik na ulit sa New York. Hindi na niya nagawa pang bisitahin ang bahay na kinalakhan. Ang puntod ng mga nag-ampon kahit ang iniwang tao ng mga ito sa kanya. Hindi na niya kailanman kinumusta si Audrey. Ang mapaghanggang ngayon ay tinuturing pa rin na malas sa buhay niya. Isa lang ibig sabihin sa buhay ni Nimbus ng pagkawala ni Adolf Andreas. Iyon ay ang pagkawala rin ng koneksyon niya kay Audrey. Si Adolf Andreas ay ang asawa ng dating tagapangalagang si Jinky na inatasan niya para magsabi ng kalagayan ni Audrey. Ang lalaki ang nagbibigay alam kung ano ang kalagayan ng natatanging tao na responsibilidad niya.
ang natatanging tao na pinilit akong gawin ko siyang responsibilidad, pagtatama ng isang bahagi ng isip ni Nimbus. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo siyang pakasalan, Nimbus. Galit na galit ang boses ni Demeter habang nasa hospital lounge sila. Nag-TM ang mga bagang ni Nimbus. Alam naman ninyo na kasalanan niya. Inakit niya ako. At bumigay ka naman. Hindi ako naniniwala na dahil lasing ka lamang at hindi alam ang iyong ginagawa. Por Diyos, por Santo, kapatid mo siya. Dapat ay nirespeto mo si Audrey, not treat her. Parang aatakihin si Demeter sa puso habang ipinapaliwanag iyon. At kahit na lumaking nawala ng amor sa mga magulang, hindi pa rin niya maatim na saktan ang mga ito at biguin. Nang pumasok sa isip niya iyon, ay nangangalit na naman ang kanyang mga ngipin. Kapag naaalala niya si Audrey at ang mga ginawa nito sa buhay niya, lalo na ang ginawa nito, may 8 taon na ang nakakalipas na nagpakawala sa halimaw sa kanyang pagkatao. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakaka-move on sa mga nangyari. Ganoon pa man, alam ni Nimbus na hindi pa rin niya maaaring basta pabayaan na lang ang babae. Kailangan niyang malaman ang lagay nito. Pero dahil matindi ang galit, si Adolf ang inatasan niya magbigay alam sa kanya ang lagay nito from time to time. Hindi niya nagawang bisitahin si Audrey o personal na kumustahin dahil sa kanyang galit. Ngayon ay wala na ang taong nagbibigay alam sa kanya tungkol sa babae, pero hindi ibig sabihin niyon ay mawawala na rin siya ng impormasyon kay Audrey. Kailangan niyang humanap ng bago. Gaano man kalaki ang galit niya, ay may isang bahagi pa rin na nagsasabi sa kanya na hindi niya ito pwedeng pabayaan. Kinuha ni Nimbus ang cellphone sa bulsa at tinawagan ng isang investigative service agency. Hindi na niya pinansin ang sulat na ibinigay ni Adolf. For all he know, sulat iyon para sa pamilya ng matandang lalaki. Alam niya ang pinagdadaanan ni Adolf at ang pamilya nito noong nakaraang mga taon. Nagkasakit sa Jinky at namatay 1 taon na nakakaraan. Ibig sabihin lang niyon ay walang matitira para mag-alaga sa mga anak nito. Malamang ay ibibilin iyon sa kanya ni Adolf. Sa pagkakatanda niya ay nasa high school pa lang ang mga anak nito. Kailangan ng mga ito ng financial support. After all he had gone through, hindi pa naman ganoon katigas ang puso niya. Hindi man nakaramdam ng matinding pagmamahal sa buhay, hindi ibig sabihin niyon ay hindi na siya open para tumulong sa iba. After all, ang pagtulong ng iba ang nagdala sa kanya sa estado niya ngayon. Malamang ay hindi niya makakamit ang tagumpay kung hindi siya inampon na mag-asawang Galanes. Hindi man siya ginawang legal na anak ng mga ito at iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya magawang pabayaan si Audrey. Napangiwi si Audrey nang mapatingin sa kanyang relo. Pasado 2:00 at nasa alabang pa rin siya. May kliyente siya, nakakatagpuin pa niya sa Marikina ng 3:00 at kakatapos lang niya sa kanyang appointment sa teacher ni Nimrod, ang 7 taong gulang na anak. Ngayon kasi ang bigaya ng first monthly grading grade card nito at required ang mga magulang na pumunta para kunin ang card. Maayos naman ang grades ng anak niya. Inaasahan na niya iyon. Kahit working mom ay hindi pa rin niya pinababayaan si Nimrod. Hindi maaring sa isang araw ay hindi niya tuturuan ng anak. Hindi pwede hindi niya ito bibigyan ng oras. Pero mukhang paboritong oras na anak niya ang pag-aaral. Napakasipag at inquisitive na nito sa murang edad. No wonder na ito ang nangunguna sa klase. Napatagal tuloy ang pag-uusap nila ng teacher ni Nimrod dahil napakwento ito ng husto tungkol sa magandang performance ng anak niya. Dahil naaaliw sa kwento ay hindi na niya napansin pa ang oras. Anak, may pupuntahan pang appointment si mommy. Iiwan na lang kita sa yaya mo, sabi niya at hinalika ng anak sa noo. What? Mom, hindi po ba tayo magsa-celebrate? Malungkot ang mukha ni Nimrod. I'm not sure kung makakauwi ako na maaga today, anak. Pero kung makakauwi ako ay... Sumimangot si Nimrod. Pero gusto kitang makasama, mommy. Hindi mo po ba ako pwedeng isama sa work mo? Wala naman po akong assignments at exam bukas. Ginulo niya ang buhok ng anak. Baka hindi makapag-concentrate si mommy habang nagwo-work kasi madidistract siya kapag nasa paligid ang pinaka-cute na bata sa buong mundo. Kinurot niya pa ang pisngi nito, lalo ito napasimangot. Si mommy talaga, isama mo na po ako, please.
I promise I'll behave. Good boy naman po ako, 'di ba? Ngumiti si Audrey. Bukod sa matalinong anak, ay mabait na bata rin ito. Ilang beses na niyang naisama si Nimrod sa kanyang trabaho at tahimik lang ito. Isama pa na madalas na natutuwa rito ang mga kliyente niya. Ang gusto lang naman kasi ni Nimrod ay ang makasama at makita siya. Itinuturing niyang isang rainbow ang anak pagkatapos ng bagyong dumating sa buhay niya. Si Nimrod ang natatanging pinakamahalaga sa buhay niya ngayon. Ito na rin ang taong itinuturing niya pamilya. Mahal na mahal niya ang kanyang anak. Hindi ko pa gaanong kilala ang kliyente ko ngayon, anak. Paano kung ayaw pala niya na may kasakasamang bata habang nag-work ako? Isang interior designer si Audrey. Sa ilang taon na pagtatrabaho, ay marami na siya naging kliyente. Karamihan sa mga ito ay nagugustuhan ang gawa niya. Kaya naman madalas ay nire-refer siya sa mga kakilala. Dahil doon ay marami siyang kliyente na naging dahilan kung bakit maalwan ang buhay nila mag-ina. Kahit naman kasi may dumarating na monthly allowance na mas malaki pa nga sa buwan-buwan na kinikita, hindi niya ninais na galawin iyon. Ang tanging gusto lang ay nasa tabi niya ito, pero pinutol ni Audrey ang iniisip at nag-focus na lang sa kanyang anak. Mananatili lang po ako sa car mo if ever na ayaw ng client mo na makasama ko. I just want to be with you today, Mommy. Please, please. Ipinagsaliko pa nito ang kamay sa harap niya. Napangiti siya. Paano siya makakatanggi sa ganitong kagwapo, ka-cute at ka-adorable na bata? Kahit halos walang namana sa kanya si Nimbus, ay pinaalala nito ang isang malaking pagkakamali na gawa noon ay mahal na mahal niya ang anak. Ito ang buhay niya. Okay, pero you should keep your promise, okay? Tumango ang anak at humawak sa kamay niya. Kinausap naman niya ang yaya ni Nimrod na kasakasama rin nila sa bahay. Pinauwi na niya ito at sinabihang baka gabihin sila. Gusto niyang ilabas ang anak kung maaga matatapos sa trabaho, pero hindi niya matansya ang oras dahil bago ang kliyente. Hindi niya alam kung maarte ba ito o mabusisi. Ang tanging alam lang niya ay lalaki ang kausap at nais nito ng hybrid farmhouse coastal interior design style na bahay. Dati raw kasing ganoon ang tinitirhan ng kliyente at gustong dalhin ang nakalakihang environment sa bahay nito sa syudad. Dahil medyo traffic ay nalate si Audrey na kaunti sa pupuntahan. Ganoon pa man ay mukhang hindi naman iyong problema sa kliyente. Nakangiti pa nga ito na makita siya, pero nang makita ang anak niya ay mukhang nagulat. Nakakunot noo pa ito. Mr. Mello, I hope you don't mind na kasama ko ang aking anak dito. Ayaw kasing papigil pero nangako naman siya na mag-behave siya, kaya kampante ako na magiging professional pa rin tayo on doing business. Umiling si Mr. Mello. I don't mind, nagulat lang ako. May anak ka na pala? Are you married? Single mother ako, simpleng sagot lang niya. Komplikado ang relationship status niya, kaya kapag tinatanong tungkol doon, ay ganoon palagi ang kanyang sagot. Tumango-tango ito. But you have a cute little boy here. Parang ang laking kawalan sa ama niya kung hindi man lang siya makita. Komento pa nito at ginulo ang buhok ng anak niya. Malaki nga, pero ginusto niya iyon. Anong magagawa ko? Sa isip-isip ni Audrey. Ganoon pa man, ay hindi na lang niya pinansin ang sinabi ng kliyente. Hanggat maaari, ay ayaw niyang ino-open up ang tungkol doon. Dahil tanging sakit lang ang idinudulot ng ama ni Nimrod sa kanya. Nakaraan na iyon at naniniwala po ako na hindi naman po kasama ang personal kong buhay sa ating pag-uusapan, tama? Let's go down to business. Tumango si Mr. Mello. Pero bago iyon ay kinunan muna nito ng litrato ang anak. Ang sabi ng lalaki ay gusto lang nito na i-share sa misis ang cute niyang anak. Ganoon daw kasi maglambingan ng mga ito. Lahat na nakikita mga interesting ay pinipicturan at ipinapakita sa isa't isa. Dahil may kakilalang ganoong klase na mag-asawa ay pumayag si Audrey. Hindi rin kasi minsan na may kumuha ng litrato ng anak dahil nakyutan lang ang mga ito. Hindi mahirap kausap si Mr. Mello. Nang sabihin niya ang mga nais na gawin matapos sa libutin ang bahay nito ay nagkasundo sila agad. Hindi ito kagaya ng iba niyang kliyente na maraming reklamo at hiling sa kanya. Madalas ay palagi ring pinangungunahan ang ideyas niya.
Pero siguro'y maganda lang talaga ang naisip niya sa nais na bahay ni Mr. Mello. Nagpapaalala kasi ang gusto nitong ipagawa ng isang hitsura ng bahay na paborito niya. Ganoon kasi ang hitsura ng mga bahay bakasyonan nila sa Greece. Isang oras lang ang itinagal ang appointment ni Audrey kay Mr. Mello. Ikinatuwa niya iyon dahil ibig sabihin ay magkakaroon pa siya ng oras para ipasya lang anak na sinunod nga ang pinangako nito. Nanatili lang itong tahimik sa isang tabi habang kausap niya ang kliyente. Nang nanaisin na sana niya magpaalam kay Mr. Mello ay pinigilan siya nito. Mamaya na, nag-order ako ng pizza at paparating na iyon. Nakakahiya naman sa inyo dahil wala man lang ako na ipakain. Bago pa lang kasi itong bahay at it's okay Mr. Mello. Besides, ipapasyal ko rin ang anak ko. Sa mall na lang kami kakain. Are you sure? Paniniguro pa nito. Tumango si Audrey. Pumayag naman si Mr. Mello. Maya-maya pa ay nasa mall na sila ni Nimrod at doon ay kumain. Nang magyaya si Nimrod sa bilihan ng mga laruan ay hinayaan niya ang anak. Pumili ito doon ng isang robot at nagpabili sa kanya. Lumalaki siya na kagaya ng kanyang ama, hindi maiwasang maisip ni Audrey. Naalala niya ang mga panahon noong bata pa sila ng lalaki. Mahilig din si Nimbus sa ganoon. Kahit teenager na, mas gugustuhin pa nito maglaro ng robot kaysa ang harapin siya. Pagkatapos bumili ng laruan, ay bumili na lang siya ng lutong ulam para sa hapunan nila. Kaunti lang kasi ang kinain nila sa mall. Malakas din ang appetite ni Nimrod kaya alam niya magugutom din ang anak pag uwi. Sa pag-uwi nila ay napakunot na si Audrey nang makita may sasakyan na nakaparada na hindi niya kilala sa tapat ng apartment. Dahil walang gate ang apartment ay wala siyang lugar para paradahan ang kotse roon. Sa daan lang niya pinark ang kotse na inagaw naman ng magarang sasakyan na iyon. Napilitan tuloy siya magpark sa may kalayuan ng bahay nila. Pati si Nimrod ay napakunot noo rin habang magkasabay nilang inoobserbahan ang nakaparadang sasakyan. Mami, may inasahan po ba kayong bisita? Curious sa tanong ni Nimrod. Umiling si Audrey. Nakakunot pa rin ang noo. Wala siyang inaasahang bisita. Lalo na ang isang bisita nagmamay-ari pa ng isang limousine. Marami na siya naging customer na mayayaman pero walang may nagmamay-ari ng ganoong sasakyan. Isa lang ang naiisip niyang tao na maari magmay-ari niyon at pupuntahan siya. Isang lalaking matagal na niyang gustong makita pero hindi siya kayang tanggapin sa nakalipas na mga taon. Maya-maya pa, mula sa tinitingnang limousine ay lumabas ang isang lalaki. Tinanggal pa nito ang suot na shades para pakititigan ang bata nasa tabi niya. Nanlaki ang mga mata ni Audrey at lumabas bigla ang kabog ng dibdib nang mapatingin sa mukha nito. Kailangan pa niyang hawakan ng anak para umamot ng lakas para harapin ang lalaki. Nimbus, kumunot ang noo ni Nimrod. Kilala niyo po siya, Mommy? Sa madilim na anyo ni Nimbus ay tumingin ito sa bata. Bakit naman hindi? Hindi ba naikwento sa'yo ng mommy mo na ako ang daddy mo? The moment of truth. Iyon ang nasa isip ni Audrey nang maramdamang pantay na ang hininga ng anak. Matapos silang patulugin si Nimrod sa kwarto nito sa maliit na apartment niya. Alam niya na dapat imatakot siya dahil oras na para mag-usap sila ni Nimbus pero hindi nakasintindi ng kabang nararamdaman ni Audrey ang nararamdaman ngayon. Nagkaroon na kasi siya ng oras para makapag-isip. Hindi niya lubos akalain na ang simpleng araw ay hahantong sa isang araw na maari makapagbago ng buhay niya, nilang mag-ina. Pero alam niya na darating din ang araw na iyon. Ang ipinagtataka nga lang niya ay kung bakit ganoon ang reaksyon ni Nimbus ngayon. Hindi ba't hindi nito gusto ang anak nila? Hindi sinagot ni Nimbus ang natatanging sulat na ibinigay sa taong nagbibigay alam dito tungkol sa anak nila. Ang mga tawag niya ay hindi rin nito tinanggap. Sapat ng dahilan ang mga iyon para isipin na hindi gusto ni Nimbus si Nimrod at hindi nito gusto maging ama sa anak nila. Pero na makita ni Nimbus si Nimrod kanina ay parang hindi na nito gustong lumayo sa anak. Care to explain now, Audrey? Tama ngang hinala niya na kukumprontahin siya ni Nimbus na makatulog ang anak. Nang tumayo at lumabas ng kwarto ni Nimrod ay sumunod ito sa kanya. Matapang na hinarap niya ang lalaki. Bakit siya matatakot?
Wala siyang pagkakamali. Ipinaalam niya kay Nimbus ang tungkol sa anak pero hindi ito nakialam. Ni hindi siya nito binigyan ng pagkakataon na magsabi. Naguguluhan si Audrey sa pangyayari ngayon. Bakit tila nagpupuyo sa galit si Nimbus? Bakit mukhang tanggap naman nito ang anak nila gayong akala niya ay hindi nito gusto iyon? Iniwan siya ni Nimbus. Saka paano nito nalaman ang bahay nila? Ang dami niyang tanong pero sa sitwasyon ngayon ay tila sa kanya pang mali. Ganoon pa man, alam niyang wala talaga siyang dapat na ikatakot. Siya ang tama sa sitwasyon nila ngayon. Si Nimbus ang may pagkakamali. Bakit kailangan ko magpaliwanag, Nimbus? Ikaw ang dapat magpaliwanag. Ikaw ang hindi nagbigay ng pagkakataon para iparating sa iyo ang tungkol sa existence niya. Umiling si Nimbus, tila naguguluhan. Ganoon pa man, ay madilim ang mukha ng lalaki. Ibang-iba sa itsura nito kanina habang inuubos ang oras na makasamang anak. Dahil halos tumira sa iisang bahay, ay kabisado na ni Audrey si Nimbus. Bihira itong umiti at bihira magpakita ng emosyon. Madalas ay tahimik lamang. Kung magbibigay ang lalaki ng emosyon, ay palagi nakasimangot o galit, lalo na sa kanya. Pero kanina ay walang ipinakita si Nimbus sa anak kung hindi kalambutan at kabaitan. Para bang nakatanggap ang lalaki ng isang napakagandang regalo. Parang wala itong gustong gawin sa anak nila kung hindi ang ingat at mahalin. Isang bagay na kahit kailan ay hindi niya natanggap mula rito. Pero kahit na, dapat sinubukan mo. Hindi ko sinasagot ang mga tawag mo sa dahilang alam mo na. Nagalit ako sa'yo, pero hindi ibig sabihin niyon ay pinabayaan na lang kita. Paano mo ko hindi pinabayaan? Kapag nagbibigay ka ng sustento mo buwan-buwan, kung isusumbat mo sa akin ang mga iyon, kayang-kaya kong ibalik sa iyo mula sa 5 ibinigay mo ang pera mo. Kailanman ay hindi ko ginalaw iyon, kahit noong nanganak ako. Noong nanganak ka na, hindi mo sinabi sa akin. Nagtangis ang mga bagang ni Nimbus. Hinawakan nito ang palapulsuhan niya. Tila ba doon ibinubuhos lahat ng galit na kanina pa pinipigilan. Anong gusto mo, Audrey? Itinago mong tungkol sa anak ko? Dahil gusto mong gumanti sa akin? Bakit wala ka pa rin pagbabago? Spoiled brat again? Hindi pa ba sapat sa'yo ang naging consequences na ugali mong iyon, ha? Bakit gusto mo akong palagi nagalitin? You are really acting as the bad luck of my life. Nanlaki ang mga mata ni Audrey. How dare you? Sa aking kapagalit? Samantalang ikaw ang hindi nakikipag-ugnayan sa akin? Minsan na kitang sinulatan, pero ni tuldok, wala akong natanggap na sagot. At hindi ko kailanman itinago ang tungkol sa anak ko. Ipinaalam ko iyon sa'yo. Kaya kailanman wala akong dapat ika-guilty. At kailanman ay hindi mo rin ako pwedeng sisihin. Nagpumiglas siya sa hawak ni Nimbus. Medyo matagal bago tinanggal ng lalaki ang pagkakahawak pero sa huli ay bumigay rin ito. Pakiramdam ni Audrey ay nag-init ang kamay dahil sa friction sa pag-aaway nilang dalawa. Umiling ito. Hindi ko alam kung paano nangyaring lahat ng ito. Kung paano hindi ko nalaman sa loob ng 7 taon. Pero kung ano man ang naging dahilan, hindi ako papayag na mangyari ulit iyon. Hindi ako papayag na malayo uli sa anak ko. Tama ng 7 taon. I will claim what is rightfully mine. Wika nito. Saka walang pasabing lumabas na ng apartment. Naiwang tulala si Audrey sa nangyari. Hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng takot sa binitawang salita ni Nimbus. Nalilito rin siya. Hindi niya alam kung bakit hindi nito natanggap ang sulat niya. Samantalang ipinaabot pa niya iyon mismo sa taong nag-alaga rito. Bata pa lamang ito, kay Jinky at sa asawa nitong si Adolf. Bakit hindi natanggap ni Nimbus ang sulat niya? Bakit hindi nito nalaman ang kalagayan niya? Samantalang alam iyon ng 2 tao na alam niyang mayroong kontak pa rin sa lalaki. Habang nag-iisip, ay napatingin si Audrey sa palapulsuhan na mahigpit na hinawakan ni Nimbus kanina. Namumula iyon at nakaramdam din siya ng sakit. Pero alam niyang wala pa iyon sa 1/4 ng sakit na nararamdaman niya noon, pati na rin ni Nimbus. Napabuga ng hangin si Audrey nang maalala ang mga inaning galit sa lalaki noon. Tama lang naman na magdusa siya dahil kasalanan naman niya ang lahat. Kung hindi lang niya pinairal ang puso at kung hindi lang niya minahal ang taong bata pa lang siya ay iniidolo at minamahal na. Naku mga kafelisidad,
Nagkaanak si Audrey sa kinalakihan niyang kapatid. Mukhang kasabik-sabik ang mga susunod na kwento. Kaya samahan niyo ako sa masalimuot na takbo ng buhay ni na Audrey at Nimbus. Kaya naman, abangan!